Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star tungkol ito sa payag ni Lingayen Archbishop Socrates Villegas tungkol sa nangyaring kudita sa Senado. How did we reach this low level of public service? Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas decried the recent political developments, including the Senate leadership change on Monday, in a pastoral letter released Thursday. Sabi niya, it is confusing. It is unbelievable. It is pathetic. It is disgusting. It is shameless. How did we reach this low level of public service? He also urged the faithful to pray and actively seek political change and to vote more wisely in the next election. Nag-iingay sila sa kudita sa Senado. Kailang, nag-ingay ba sila sa bilyones na nawawala sa flood control scam? We were not born yesterday. Ang gagaling nilang magsalita sa mga topics o matters na pabor sa kanila. Kailang, bakit ang tahimik ng simbahan sa bilyones o trilyones na kalokohan sa flood control scandal? Ay nako, ito pa ang sabi ng Arsobispo. The sudden change in the leadership of the Senate, mandated by law to try the impeachment case, is like a graffiti on the wall, showing another devious plan to delay the trial. It was not for the country, but for somebody. Sino yung somebody? Kay BP Sara? It is obscene. It is unbelievable that men and women called honorable could do such a brazen exercise of power. The Senate is now used as a shield for a suspect at large with a valid warrant of arrest from a lawful court. Archbishop Socrates Villegas. Yan ang pahayag. Basa tayo sa mga comments ha. Dali ha. Lemuel Macasa, is that truly a question, Father? Pag sure oy. Huwag niyong tawaging Father, Arsobispo. Tene ako, Chris, kunwari pa itong Padre Damaso na ito. Mga members mo yung nagasik ng gulo. BBM and Lisa, Katoliko, mga taga-Congress, majority Katoliko, Romualdez, Katoliko. Speaking of Romualdez, tandaan ko last year, may mga lumabas na litrato sa loob ng simbahan, I think doon na sa may altar, may mga picture, video, Romualdez, Sandro Marcos, nandun sila, doon ang mga pare, tapos may maleta. Malala nyo ba yun? Malala ko eh. I don't know anong laman ng maleta, basta may dala-dalang maleta, dinala sa simbahan. Bahala na kayo kung anong laman ng maleta, hindi ko alam. Malala ko lang. Edita Pandino, I listen to our church leaders because their allegiance is to Jesus. But I am also critical to those who show partisanship. Ito, klarong partisanship, itong ginagawa nila. Johnny Chowa, Archbishop, what do you think of BBM leadership? Have you no question about it? Wala lang. Wala silang nakikitang masama sa nangyayari sa pamumuno ni BBM. Ang nakikita nilang masama, si BP Sara. Iyan ngayon. Okay. R. Bayona. Parang nademonyo ang pag-iisip ng mga Pilipino.
Marwin Leonardo, minsan na nga lang magsasalita about politics pa din. Instead of encouraging the people to unite in prayer, nag-create pa ng division. Gary Lianyo, na katuon sila sa impeachment pero yung bilyong-bilyon na ninakaw sa flood control, bali wala. Sana maging patas, dapat sa panawagan nila ikulong ang nagnakaw at ipaliwanag ang mga nawawalang pundo. Oh. Yun nga, ako, mataas ang respeto ko sa leaders ng simbahan. But then, yung tinatawag nila na masama yung nangyaring leadership change sa Senado, to me, it's for the better. Para sa kapakanan ng mas maraming Pilipino yung nangyaring pagpapalit ng Senate leadership. Kasi yung previous, Soto, Lacson, wala na tayong maasahan sa flood control scam na investigation. Tapos na. Ngayon, na napalitan, babalik si Marcoleta na chairman sa Blue Ribbon. Anong mangyari? Next week daw, magkakaroon na ng hearing. Ipapatawag na yung Brave 18 Marines. Ipababalikin daw si Master Sergeant Orly Gutesa. Tatawagin na yung mga importanteng testigo, kagaya ng Maglolong Bersamin, kagaya ng dating DBM Secretary Pangandaman, yung 2 tauhan ni Saldico. Si Saldico mismo pwede nang sumama sa hearing through Zoom. At least maliwanagan na ang taong bayan. Lalo na yung ako, excited ako sa Brave 18 Marines na tatayo sa witness stand, i-cross-examine ngayon. No, tignan natin. I-cross-examine ni Lacson. I-cross-examine ni Marcoleta. Tignan natin. Lalabas at lalabas. Makikita tayo nang maghusga, taong bayan, kung nagsisinungaling o hindi yung Brave 18 Marines. Kaya, to me, it's for the good of the country. I beg to disagree. Itong sinasabi ni Archbishop Villegas na it's bad for our country, yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nangyari na palitan ang Senate leadership. So, kanya-kanyang pananaw po yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chora sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na mga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
sa Ginoo kay sa mga nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Nga nag-atop na mo. Nakaatop na gid mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.